Anong ibig sabihin nito, Ramon? Bakit may litrato ka ng babaeng ito sa wallet mo? Umamin ka sa akin. May relasyon ba kayo? Kung ano-ano na lang ang ibinibintang mo sa akin, Sabel. Natural, kaibigan ko si Sonia. Kaya may litrato siya sa akin. Siyempre, ang magkaibigan nagbibigayan ng remembrance. Ginagawa mo rin naman yan sa mga kaibigan mo, di ba? Walang hiya ka. Nagmamaang-maangan ka pa. Huling-huli ka na sa akto, nagsisinungaling ka pa. Wala ka talagang kwentang hayop ka. Manahimik ka, Sabel. Para ka nang nababaliw. Masahol ka pa sa asong nauulol. Alam mo, mas maganda pa kung maghiwalay na lang tayo. Hindi ko na kaya pang makisama sa'yo. Ramon, huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Nabigla lang ako, Ramon. Aaminin ko, Sabel, hindi na kita mahal. Oo, mahal ko na si Sonia. At magsasama na kami sa ayaw at sa gusto mo. Ramon, bumalik ka dito. Huwag mo akong iwan. Ramon! Isinusumpa ako, Ramon. Babalik ako at pagbabayaran kita sa ginawa mong ito sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagkitil sa buhay ng sanggol na nasa aking sinapupunan. Buhay ang kinuha mo. Buhay rin ang sisingilin ko. Sa isang liblib at dulong baryo sa kabundukan ng Sierra Madre, probinsya ng Quezon. Dito ang baryong sinilangan ni Ramon. Moreno, guwapo, maganda ang pangangatawan at halatang praktisado sa mga pagsasanay na napagdaanan. Sa lugar na ito niya piniling bumalik at mamuhay muli. Nagdesisyon siyang magretiro matapos ang mahigit 20 taon niyang serbisyo bilang sundalo na nadestino sa Busuanga, Coron, Palawan. Dito ay nais niyang sariwain ang mga panahon na hindi niya nakita at nasilayan ang kanilang lugar. Marami na ang nagbago, mayroon ng ibang mga nakatira at iba na rin ang itsura ng baryo. Nawala na rin ang mga dati nilang kapitbahay at kakilala, ngunit ang makapanindig balahibong pakiramdam ng kapaligiran ay nananatili pa rin. Ramdam pa rin ang simoy ng hangin na nagbabadya ng hindi ka nais-nais na pangyayari. Ang dami nang ipinagbago ng lugar na ito Mabuti na lang at naihabilin ni nanay na alagaan ang bahay namin bago siya namatay. Kumusta na kaya doon? Sayang at wala na sila nanay at tatay. Sila sana makakasama ko ngayon na manirahan dito sa baryong pinanggalingan ko. Aba, Ramon, ikaw na ba yan? Kumusta ka na? Maligayang pagbabalik sa Sierra Madre. Pero mag-iingat ka, iho. Hindi na katulad ng dati ang lugar na ito. Maraming salamat po, Lolo Nestor. Pero ano pong ibig niyong sabihin? Ang tagal ko na po kasing nawala dito Ang dami ko na ring hindi alam. Ikaw na lang ang bahalang tumuklas, Ramon. Ay, mamaya nga pala magkwentuhan tayo, ha? Sige, mauuna na ako't may pupuntahan pa ako. Magkita na lang tayo mamaya. Sige po, mag-iingat po kayo. Ano kayang ibig sabihin ni Lolo Nestor? Ay nako, hayaan mo na nga. Didiretso na ako sa bahay nang makapagpahinga na. Magandang araw po, Kuya Ramon. Kumusta po kayo? Maligayang pagbabalik po dito sa atin. Ayos lang naman. Ikaw ba yung sinabi sa akin ni nanay na caretaker ng bahay bago siya namatay? Opo, ako po yung poging apo ni Lolo Nestor, yung albularyo. Masipag po ako, masunurin at higit sa lahat, matapang. Araw-araw po ako naglilinis at nagbabantay dito. Tapos sa gabi, umuwi din po ako kasi walang kasama si Lolo sa bahay. Ganun ba? Nakasalubong ko siya kanina. Maraming salamat nga pala sa pagbabantay at pag-aalaga sa bahay namin, ha? Ito na lang ang pinakaiingatan kong pamana na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Walang anuman po, Kuya Ramon. Basta kapag kailangan nyo ng gwapo at matikas na tagapagsilbi, nandito lang ako at your service. Nandyan lang ako palagi sa likod ng bahay. Diyan ako madalas tumatambay kasi mahangin at maganda ang tanawin dyan. Ayos Wala pa naman akong kailangan sa ngayon. Siguro magpapahinga muna ako pagkatapos ko maligo. Oo nga po pala, Kuya. Konting paalala lang, ha. Medyo mag-iingat po kayo dito sa lugar natin.
Kasi may mga kakaibang nangyayari. Nitong mga nakarang araw kasi, yung mga kapitbahay namin, bigla na lang nagkakaroon ng di maipaliwanag na sakit. Tapos, yung iba po, bigla na lamang namamatay. May nabanggit nga rin si Lolo Nestor sa akin kanina. Hindi ko lang maalala eh. Baka naman hindi lang agad nadadala sa doktor kaya hindi naaagapan at yun talaga ang mangyayari. Oo, pwede. Kasi ang lalayo ng ospital dito at saka kahit dalhin sila sa ospital, hindi rin matukay ng doktor kung ano yung mga sakit nila. Tapos paglipas ng ilang araw, mamamatay na lang. Bakit? Wala bang nakikitang sintomas? Ubo, lagnat, yung mga ganun? Meron naman po. Yun nga, nilalagnat tapos nagkakaroon ng mga parang pigsa sa katawan, sugat-sugat, tapos may lumalabas na kung ano-anong insekto. Tapos bigla na lang lumalala yung kondisyon hanggang sa mamatay na, kuya. Walang tumatalab na gamot, pati nga halamang gamot hindi na rin gumagana eh. Ano nga raw bang dahilan? Sana naman hindi na lumala pang sitwasyon na yan. Kasi kawawa ang mga bata kapag sila ang dinapuan ng sakit. Yun na nga rin ang iniisip ng mga kababaryo natin, kuya. Kung mapapansin mo, halos lahat ng mga bata dito inilipat na ng mga magulang at pamilya nila sa ibang baryo para daw hindi na mahawa pa. Ay, ang problema kasi nito, hindi alam kung anong pinagmumulan kaya hindi rin magawa ng solusyon. Tama ka dyan, kuya. Maging si Lolo Nestor na isang albularyo, hindi alam kung anong sanhi at kung bakit nagkakagano ng mga tao dito sa atin. Ang magagawa na lang siguro natin sa ngayon ay magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. At umasa na lang tayo na matuklasan na natin ang ugat niyan sa lalo madaling panahon. Si Arnel ay apo ni Lolo Nestor na kaibigan ng nanay ni Ramon. Mabait na bata, masunurin at masayahin. Hindi nga lang ito biniyayaan ng gwapong muka at halatang sunog sa araw ang kulay ng kanyang balat. Bagamat batang paslit pa lamang siya nang huling makita ni Ramon bago siya madestino sa malayong lugar, ay kilala at naaalala pa rin siya ng retiradong sundalo. Matapos ang pag-uusap nila na yun ay minabuti ni Ramon na magpahinga na lang muna. Bagamat hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi ng lalaki, ay tila naging banta pa rin ito sa kanyang kaligtasan at sa ikapapanatag ng isip ng kanilang mga kabaryo. At dahil nga halos paggabi na nang dumating, hindi na niya nagawa pang kumain ng hapunan. Bagsak na ang katawan niya dahil sa pagod at antok. Nagising na lamang siya kinabukasan dahil sa mga katok ni Arnel. Kuya Ramon, nandito na po ako. May dala akong mga gulay. Lulutuin ko na muna para makapag-almusal na tayo. Sorry kuya. Kakapalang ko na yung mukha ko. Makikikain na din ako dito. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako malakas kumain eh. Ay nako, ayos lang yun. Ikaw nga tong may dalang gulay eh. Sige, ikaw na munang bahala dyan ha. May mga dala nga pala akong bigas at delata. Hindi ko pa naaayos. Nandyan sa malaking maleta. Buksan mo na lang. Mabuti at ginising mo ko. Kung hindi, baka tinanghali na ako ng gising nito. Kuya, nabalitaan mo na ba yung nangyari? Malamang hindi pa kasi kagigising mo lang. Ano yun? Huwag mong sabihing may namatay na naman na kapitbahay. Saan mo na naman nasagap yan chismis na yan ang aga-aga pa? Tama ka kuya, si Mang Mario, yung nagtitinda ng gulay sa palengke. Nung nakarang araw lang ngayon lakas-lakas pa nun. Pero kahapon, biglang iba raw ang pakiramdam niya. Nagsimula lang sa maliit na sugat sa paa hanggang sa lumaki. Tapos may mga lumabas daw na uod, kuya. Parang kakaiba nga nagiging pagkamatay ng mga tao dito ah. Ano kaya magagawa nating solusyon para matigil na yan? Lahat ng taga-baryo natin hindi rin talaga alam kung anong gagawin. Kung tao lang ang may kagagawan nun, hindi yun sasantuhin yan nakasabit na yan. Loko, yung baril ko, gagamitin ko lang yan kapag may engkwentro. At kapag may mga masasamang loob na susubukan tayong pasukin dito sa bahay. Hindi ginagamit ang baril sa walang kwentang dahilan lang. Joke lang naman kuya. Sige na nga, tahimik na lang ako. Baka sa akin mo pa una masubukan yan. Pero sa totoo lang Arnel, kagabi ko pa nga iniisip kung anong dahilan ng mga ikinamamatay ng mga tao dito eh. Siyempre nakaka-alarma din kasi baka isang araw sa atin mangyari yung nangyayari sa kanila. Maganda na yun habang maaga pa eh, malaman na natin kung ano ang lunas. Hindi ba? Hindi talaga natin malalaman kung anong solusyon kuya. Lalo na kung hindi naman natin alam yung dahilan at kung anong pinagmumulan.
Kaya kung mapapansin mo, yung mga tao dito sa atin, halos hindi na lumalabas ng bahay. Siyempre, natatakot na rin sila. Hindi pwedeng walang dahilan na nangyayaring ito, Arnel. May pakiramdam ako na mayroong nasa likod at responsable sa pagkamatay ng mga tao dito. Sana nga kuya magtulong-tulong ang mga kababaryo natin para matuklasan kung anong dahilan nito. Kaya lang, maging silang lahat ay parang takot din gumawa ng hakbang. Talaga namang nakakatakot kumilos kapag hindi mo alam at hindi mo nakikita kung anong kalaban mo. Sa amin bilang mga sundalo, hindi kami basta-basta sumusugod sa laban, lalo na kung wala o kulang ang mga bala namin. Tama ka dyan kuya. Pero kapag nalaman ko lang talaga kung ano o sinong gumagawa niyan, naku, titirisin ko talaga at dudurugin ko at pupulbusin ko pa. Ang dami mong sinasabi. Tara na nga, kumain na lang tayo at luto na yata yung gulay mo. Namiss ko ang gulay, lalo na yung mga bagong pitas. Lalo pa kung ang nagluto ay pogi at eksperto sa kusina. Ekspertuhin mo yung mukha mo. Patikim nga. Lasang dagat naman to, Arnel. Sobrang alat. Magkakasakit tayo niyan sa bato eh. May factory ba kayo ng asin? Ganyan talaga kapag lutong chef. Hindi ka lang siguro sanay kasi puro lasang pulbura yung pagkain nyo doon. Loko, dagdagan mo nga ng sabaw yan tapos lutuin mo ulit. Grabe, napakaalat talaga eh. Sabi ko nga maalat eh. Eto na, lulutuin na ulit. Ang panibagong masamang balita na yun ang nakapagbigay ng ideya kay Ramon na tila may gumagawa at nasa likod ng mga pangyayari. Bagamat hindi nila alam kung paano at saan magsisimula para tuklasin ang ugat ng mga misteryong nagaganap sa kanilang baryo, ay nakatanim na sa isip ni Ramon ang plano na alamin kung bakit ganoon ang dinaranas ng kanilang mga kalugar. Kinabukasan, nagdesisyon sina Ramon at Arnel na maglakad-lakad sa kanilang baryo upang balik-tanawin ang mga nakaraan at ikumpara yon sa kasalukuyang sitwasyon nang bigla nilang makasalubong si Lolo Nestor. Magandang araw po, Lolo. Nagpapasama lang po ako dito sa apo nyo na maglakad-lakad. Namiss ko po kasi tong baryo natin. Oh Ramon, kayo pala. Ay nako, huwag kang magiging pasaway dyan sa kuya Ramon mo, Arnel ha? At huwag na huwag kayong lalayo. Huwag ninyong pupuntahan yung bahay na nag-iisa doon sa dulo ng baryo. Grabe naman kayo lolo. Hindi naman po ako pasaway. Mabait ako di ba kuya? Ang tanda-tanda ko na mangungulit pa ba ako? Tsaka sobrang gwapo ko naman para maging pasaway lang. Teka, saan po pala kayo galing lolo? Ay nako, puro kakalokohan. Galing ako sa panggagamot dyan kay Erwin. May tumutubong bukol sa likuran niya at unti-unti nang nagsusugat. Hirap na rin siya maglakad at makatayo. Huwag sana siyang matulad sa mga kapitbahay natin na ganun din ang naging dahilan ng pagkamatay. Sana nga po, Lolo. Pero nabanggit niyo po kanina yung tungkol dun sa bahay na nag-iisa, dun sa dulo. Bakit po? Ano po meron sa bahay na yun at bakit bawal naming puntahan? Kasi yung nakatira doon ay bago lamang dito sa lugar natin. At ibang pakiramdam ko sa babae na yon. Galing daw siya sa malayong probinsya. Wala pa rin naman masyadong nakakakilala sa kanya kasi nga hindi naman siya lumalabas ng bahay. Hindi nyo rin naman po kilala yung lolo. Bakit nyo po nasabi na ibang pakiramdam nyo sa kanya? Ikaw talaga, Arnel, oo. Wala ka nang sinabing matino. Ang ibig kong sabihin, hindi ako komportable at wala akong tiwala sa babae na yon. Para kasing hindi gagawa ng maganda eh. Naku lolo, masamang manghusga ng tao. Di ba kayo nagsabi sa akin noon? Arnel, makinig ka na lang kay Lolo. Huwag ka nang sumagot, baka sapakin ka pa niyan. Mas matanda sa atin yan dito sa lugar, kaya mas alam niya kung ano yung makakabuti para sa atin. Sabi ko nga kuya eh. Sige lolo, huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami pupunta dun. Tsaka sobrang layo na nun. Ano naman ang gagawin namin dun? O siya, sige na. Tutuloy na muna ako at marami pa akong gagawing ritual sa bahay. Marami akong orasyon na kailangan tapusin para sa panggagamot. Mag-iingat kayo ha? At wag na wag kayong magpapagabi masyado sa labas. Arnel, umuwi ka sa bahay bago mag-alas 8 ng gabi ha? Opo lolo, huwag ka po mag-alala. Sasamahan kita matulog sa bahay. Alam ko naman po na duwag kayo eh. Pagpasensyahan niyo na po tong apo niyo, Lolo, ha? Huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po siya sa inyo bago mag-alas 8 ng gabi mamaya. Kayo rin po, mag-iingat din po kayo.
Sa sinabing yon ni Lolo Nestor tungkol sa baguhang nakatira sa dulong bahagi ng baryo ay mas lalong nanaig kay Ramon ang kuryosidad. Ngunit hindi niya ipinahalata sa matanda ang tungkol sa tunay niyang pakay. Ang plano niyang yon ay silipin ang naturang bahay sa dulo at alamin kung ano ang misteryong bumabalot doon. Kinabukasan, maagang nagising si Ramon hindi para maghanda ng kanyang makakain kundi upang isakatuparan ang nabuong plano sa kanyang isip kagabi. At yon ay ang puntahan ang bahay na nasa dulo ng kanilang baryo. Tila ba may kung anong puwersa ang nagdadala sa kanyang mga paa para pumunta doon. Bitbit ang buong tapang at determinasyon, mag-isa sana siyang aalis. Nagsuot lamang siya ng simpleng jacket at sombrero na madalas niyang ginagamit. Ngunit pagbukas niya ng pintuan ay nagkagulatan pa sila ni Arnel sapagkat naroon na rin pala ito at akmang bubuksan na rin ang pintuan papasok sa loob ng bahay. Ay, nakakagulat ka naman Arnel. Hindi ka muna kumatok bago ka pumasok. Aatakihin ako sa iyo niyan eh. Sorry na kaagad kuya. Akala ko kasi natutulog ka pa kaya hindi na ako kumatok. Baka kasi may istorbo ko pa yung tulog mo eh. Pero teka, mukhang nakaporma tayo ah. San ba ligaw? Ay, san ba punta mo pala? Diyan lang, maglalakad-lakad ulit. Nakakabagot dito sa bahay. Teka, sama ako dyan ha. Hindi pwede maiwan ang gwapong bodyguard mo. Sige ka, wala kang tagapagtanggol kapag may nasalubong kang kalaban dyan sa daan. Ang dami mo pang sinasabi. Tara na, bilisan mo habang hindi pa masyadong mataas ang sikat ng araw. Baka mangitim ka. Ayos, let us go. Ito na po, nanginginig pa. Walang kaalam-alam si Arnel na ang dulo ng baryo ang kanilang pupuntahan. Masaya silang sabay na naglalakad habang nagkukulitan sa daan. May mga mangilan-ngilan pa rin na bumabati kay Ramon. Mga dati niyang kakilala na ngayon ay may edad na rin kagaya niya. Ang iba nga ay pinipilit pa siyang pumasok muna sa bahay para makipagkwentuhan. Pero ang lahat ng imbitasyon na yon ay kanya lamang tinanggihan. Ang dahilan niya ay nagmamadali siya para sa isang mahalagang lakad. Kuya, pansin ko lang. Bakit lahat yata ng mga kakilala mo na inimbitahan kang pumasok sa bahay at magkape ay tinanggihan mo? Gaano ba ka-importante yung lakad mo't nagmamadali ka pa? Basta sumama ka na lang, huwag ka nang marami pang tanong dyan. May gusto lang akong malaman kung totoo nga yung kutob ko. Pero ang gusto ko, sa atin lang muna to ha. Wala kang ibang pagsasabihan. Ipangako mo yan, sasapukin kita. Kuya naman, ako pa ba? Ay, teka muna. Di ba ito yung daan papunta dun sa dulo? Yung may bahay na ipinagbabawal ni Lolo Nestor na puntahan natin? Kaya baka hindi lang sapok ang abutin ko nito. Relax ka lang. Ikaw lang ang magsasabi sa kanya na pumunta tayo dito. Kaya huwag ka maingay ha. Sikreto lang muna natin dalawa to. Teka kuya, parang nakakatakot naman. Seryoso ka ba talaga? Baka kasi may aswang dun eh. Oh, bakit parang naduduwag ka na yata? May pa at your service ka pa nalalaman. Diba sabi mo ikaw ang apo ni Lolo Nestor na gwapo, matikas at matapang. Tapos ngayon parang bigla nanginginig ka na dyan. Nanginginig? Hindi ah. Sino nagsabi na duwag ako? Tara na nga. Kupad mo naman kuya eh. Bilisan mo dyan. Sabi ko nga pangatawanan mo yan hanggang mamaya ha. Kung hindi, iiwanan kita doon mag-isa. Kuya, seryoso ka ba? Parang nakakatakot talaga eh. At wala nang nagawa pa si Arnel nang malaman niya na doon ang punta nila sa bahay na ipinagbabawal ni Lolo Nestor. Kahit punong-puno ng takot at pangamba ay napilitan na lamang siya na magpatianod sa biglaang plano ni Ramon. Nang nasa paligid na sila ng bahay ay nakaramdam agad sila ng kakaiba. Naaamoy nila ang tila usok na hindi namamatay. Ang bahay na nakikita nila ay isang maliit na kubo lamang. Ang dingding nito ay tila pinagtagpi-tagping tela at mga trapal na parang dinampot lamang sa kung saan. Ang pintuan nito ay yari lamang sa pinagdugtong-dugtong na kawayan. Kakaiba ang paligid. Nakakabingi ang katahimikan at tanging huni lamang ng mga ligaw na ibon ang maririnig na umaalingaw-ngaw sa ere. Napahinto sila sa isang tagong puno
habang nakasilip sa bahay nang makita ang isang babae na tansya nila ay nasa edad 40. Nakatalikod ito sa kanila at mukhang abala sa kanyang ginagawa. Kuya, ano ba kasing gagawin natin dito? Sino bang hahanapin natin? Kilala mo ba nakatira dyan? Huwag kang maingay. Bumubulong ka pa, ang lakas-lakas naman. Mayroon lang akong gusto malaman. Kapag hindi ka tumahimik, pauuwiin kita mag-isa, makita mo. Ito na nga tatahimik na po. Pero kuya, ano yung hawak-hawak ng ali? Parang laruan na manika. Nakataas pa sa ere. Tsaka, kilala mo ba siya? Mukhang tama ang kutob ko, Arnel. At tama rin ang hinala ni Lolo Nestor na hindi gagawa ng mabuti ang bagong kapitbahay natin na ito. Kuya, bakit parang tinutusok-tusok niya yung laruan na manika? Tsaka parang nagdadasal siya ng hindi ko maintindihan. Naririnig mo din ba? Tara na, Arnel. Umalis na tayo dito bago pa siya humarap at makita ang mukha natin. Bilis! Kuya naman tinatakot mo ko Teka lang, ito na nga't nagmamadali na. Ikaw kasi, sinama-sama mo pa ako. Hindi ko naman alam na dito pala tayo pupunta. Huwag ka na marami pang daldal. Diretso lang ng lakad at huwag na huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Kailangan natin makalayo dito sa lugar na ito bago pa niya maramdaman ang presensya natin. Pero ano ba yung ginagawa niya na yun? Bakit parang natakot ka nung makita natin na itinaas niya yung manika na laruan tapos tinusok niya ng paulit-ulit? Sa bahay na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Doon tayo didiretso sa bahay ninyo. Kailangan kong makausap si Lolo Nestor para ipalam sa kanya ang tungkol sa nakita natin. Ano? Kuya, wag! Siguradong pagagalitan ako ni Lolo kapag nalaman niya na sumama ako sa iyo doon. Kasi sabi niya sa atin wag na wag tayong pupunta doon, di ba? Yari na naman ako niyan Huwag kang mag-alala, hindi ka pagagalitan ni Lolo, akong bahala. Sasabihin ko sa kanya na pinilit kitang sumama doon. Tsaka ako na rin ang magsasabi sa kanya ng totoo. Abot-abot ang kaba nilang dalawa sa kanilang nasaksihan at natuklasan. Lakad-takbo ang ginawa nila para mabilis na makaalis at makalayo sa lugar na yon. Kapwa sila pagod nang makarating sa ligtas na bahagi ng daan. Hindi man ganoon kalawak ang kaalaman ni Ramon tungkol sa mga bagay na yon, ngunit malakas ang kutob niya na may kinalaman sa pangkukulam ang nangyayaring pagkamatay ng kanilang mga kabaryo. At sigurado siya na sangkot ang babaeng nakita nila sa naturang krimen. Kaya naman, nagpasya na siya na sabihin ito kay Lolo Nestor sapagkat bilang isang albularyo, alam niya na may maaaring magawa ang matanda upang sugpuin ang nagaganap na kasamaan sa kanilang lugar. Sinabi ko naman sa inyo na wag kayong pupunta doon. Ano bang pumasok sa mga isip ninyo? Pasensya na, Lolo Nestor. Bilang kabaryo niyo at parang hindi na rin kayo iba sa akin, gusto ko lang naman sanang makatulong para matuklasan kung anong dahilan o kung sino may kagagawan sa mga kasamaan dito sa lugar natin. May hinala po ako na ginagamitan ng pangkukulam ang mga tao dito, kaya hindi matukoy ng mga doktor ang kanilang sakit. Paano naman pumasok sa isip mo na pagdudahan ng baguhan nating kapitbahay? May alam ka ba tungkol sa mga kulam at barang? Kasi po, nabanggit nyo kahapon na parang hindi rin magandang pakiramdam nyo sa kanya. Kaya naman po naisip ko na pasyalan. Tsaka iba rin talaga ang kutob ko dun sa lugar na yun At isa pa, wala naman po akong alam masyado tungkol sa mga kulam at barang. Pero naririnig ko na yan nung bata pa ako. At naniniwala ako na posible nga yun. Mabuti na nga lang at nakaalis kami kaagad kanina. Nakita niya ba ang mga mukha niyo? Nakilala niya ba kayo? Sa tingin ko po, Lolo, hindi naman. Ang bilis ko kasi nakatakbo. Tapos kasunod ko na si Kuya Ramon. Nakatalikod sa amin yung babae habang may ginagawa siya na parang nagdadasal. Tapos nakita ko na may itinaas siya sa kamay niya. Laruan yun, parang manika. Tapos tinusok-tusok niya ng karayom. Sa mukha, sa leeg, tsaka sa paa, sa binti, sa singit. O tama na, baka kung saan pa mapunta yan. Sa tingin ko, Lo, kailangan nating ipaalam sa mga kabaryo natin ang tungkol dito. Para malaman nila na hindi basta-bastang sakit lang ang nangyayari sa mga namamatay na biktima. Huwag muna sa ngayon, Ramon. May palagay ako na hindi basta-basta maniniwala ang mga tao sa atin. Sapagkat ang pagkakaalam nila ay malubhang sakit lamang ang lumalaganap sa baryo. Ngayon ay alam ko na kung bakit mas lumulubha ang kondisyon nila kapag pinapainom ng gamot at mga katas ng halaman. Dahil ang bisa ng barang at kulam ay mas tumitibay kapag mali ang ginagawang pagkontra. Ano pong kailangan nating gawin ngayon, Lolo? Dapat po mapigilan natin ang babaeng yun para wala na siyang kasunod pang mabiktima. Lolo, mapapahamak po ba tayo? Tsaka ano po ba yung sinasabi niyong kulam at barang?
Para kasing ngayon ko lang narinig yung mga salitang yun eh. Ang kulam ay orasyon. Isang paraan upang makagawa ng mapaminsalang kondisyon sa isang tao. Ang barang naman, delikado at mas marahas na gawain ng mga taong naghihiganti. Kadalasan ay dahil sa galit na kinikimkim na hindi na ilabas sa loob ng mahabang panahon. Kung may maitutulong po ako, Lolo, sabihin niyo lang po. Nakahanda po akong gawin ang lahat para sa kaligtasan at katiwasayan ng baryo natin. Nagawa ko nga pong magsilbi ng mahigit 20 taon sa ibang bayan. Dito pa kaya sa mismong baryo natin? Sa nangyaring ito sa mga tao sa lugar natin, sigurado ako na pambabarang ang ginawa sa kanila, kaya lahat sila ay nangamatay. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang motibo at dahilan bakit niya ito ginagawa. Sana po magawa na ng paraan para malutas na yung problema natin dito, Lolo. Natatakot po kasi ako eh. Iniisip ko baka isa sa mga araw na ito, tayo naman ang kulamin o barangin niya. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Kinakailangan kong makipag-ugnayan sa mga kapwa ko matatandang albularyo para makapagplano ng maayos at maisagawa ng tama ang ritual upang madaig natin ang babaeng mambabarang. Masyado siyang malakas at mas lalo pa siyang pinalalakas ng kanyang galit at puot. Lo, paano niyo po malalaman kung sino at anong dahilan ng mambabarang at bakit niya ito ginagawa sa atin? May paraan po ba? Ang tanging paraan lamang upang makausap at makaugnayan ko siya ay pag may sunod ulit siyang bibiktimahin. Sa ganoong paraan ay makakatawid kami sa mundo at diwa ng bawat isa. Kailangan pala may magsakripisyo muna ulit para makausap mo mambabarang, Lolo, at para malaman kung paano natin siya matatalo. Paano kung mamatay ulit yung kasunod na biktima? Ganoon na nga, Arnel. Kaya kailangan kong makipagtulungan sa mga kasamahan ko upang maging mas malakas ang aming puwersa. Makakatulong ka rin sa gagawin namin, Ramon, sapagkat sa pagpuksa ng kasamaan, kailangan ng isang tao na buo ang loob at hantang harapin ang lahat ng maaaring mangyari. Nakahanda ka ba? Siyempre naman po, Lolo. Gaya po ng sinabi ko kanina, sabihin niyo lang kung anong maitutulong ko. Nakahanda po ako. Sa ngayon ay kailangan natin ng matinding pag-iingat, patuloy na pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ko makakayanan mag-isang talunin na mambabarang. Nararamdaman ko na hindi siya basta-basta magpapatalo sa akin. Nang matuklasan nila Ramon ang tungkol sa sikreto at misteryo sa bahay na nasa liblib na lugar, ay kaagad silang gumawa ng paraan upang masupil at masugpo ang kasamaan nito. Tama nga ang kanilang hinala at pagdududa na ang bagong nakatira sa kanilang lugar ay may kinalaman sa lahat ng madilim na karanasan ng kanilang baryo. Naging mapagtuklas si Ramon. Araw-araw umaalis siya upang makipag-usap at makipagkasundo sa mga matatanda at magagaling na albularyo sa kanilang mga katabing baryo. Bukod kay Lolo Nestor ay humanap din siya ng karagdagang kaalaman tungkol sa panggagamot at sa pagkontra sa kulam at barang. Ilang buhay pa ang kinuha ng mambabarang bago natutunan ni Ramon ang lahat at bago pa niya naipon ang kanyang nalalaman tungkol doon. Ngunit higit pa sa inaakala nila ang hirap na kanilang haharapin para kalabanin ang naghihiganti at sagad sa puot na mambabarang, sapagkat ang lahat pala ng pangyayari sa baryo ay nagsisimula pa lamang dahil isang insidente ang hindi nila inaasahan na maganap. Kuya Ramon, gising na! Anong oras na? Di ka pa yata kumakain ng almusal eh. Wala akong gana, Arnel. Mukhang masama ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maigalaw ang paa ko at medyo masakit ang bewang ko. Paano ba naman kasi, kuya? Nitong mga nakaraang araw napansin namin ni Lolo na panay ang alis mo. Palagi kang wala dito sa bahay kapag nagpupunta ako. Saan ka ba naglalagi? May mga inaasikaso lang ako at importanteng nilalakad. Kumusta nga pala si Lolo Nestor? Ayos lang naman. Nagtatanong nga din siya kung bakit daw palagi kang wala dito sa bahay. Marami na ang mga nabiktima ng mambabarang, Kuya Ramon. Parang wala na yata tayong pag-asa na matalo pa natin yung hinayupak na yun. Nawawalan na rin ng pag-asa ang mga tao dito. Huwag mong sabihin yan, Arnel. May ginagawa na akong paraan para malabanan natin ang walang awang mambabarang na yan. Hintayin lang niya na maging handa ako. Luluhod siya sa harapan ko't hihingi ng tawad. Bakit, kuya?
May nakausap na ba kayo na magiging kakampi natin para labanan ng mambabarang na yon? Marami na at malakas ang pakiramdam ko na isa sa mga araw na ito magkakaharap na kami. At kapag nangyari yun, hindi ako papayag na wala akong gagawin para turuan siya ng leksyon. Samantala, ilang araw matapos ang pag-uusap nila ni Arnel ay tila mas lalong lumubha ang kanyang kondisyon. Mas lalo pang sumakit ang bawat parte ng kanyang katawan at hindi na rin siya nakakakain ng maayos. Hindi na rin naaalis ang matinding sakit ng kanyang tiyan. Bagamat marami na siyang natutunan sa panggagamot ay hindi naman niya yon magamit sa kanyang sarili. Kaya naman nang umabot sa halos 1 linggo na paghihirap sa sakit ay nagpasya na siya na magpagamot kay Lolo Nestor. Tila hindi ko gusto ang nakikita ko, Ramon. Hindi sana magkatotoo ang hinala ko dahil pakiramdam ko ay ikaw ang susunod niyang pakay. Bakit po, Lolo? Ano pong nakikita niyo sa tawas? Ayaw ko mang sabihin sa iyo to, pero kailangan mo din malaman. Tama ang aking hinala. Bagamat may ideya ka na sa panggagamot, ay ikaw naman ngayon ang planong isunod na biktimahin ng mambabarang. Hindi maaari yan. Ako ang nakatakdang lumaban sa kanya gamit ang lahat ng natutunan ko sa mga matatandang albularyo na kagaya niyo, Lolo Nestor. Mainit at naglalagablab ang galit niya sa iyo, Ramon. Wala siyang planong magpatawad. Ang nais niya lang ay kumitil ng buhay bilang parte ng kanyang paghihiganti sa iyo. May naaalala ka bang tao na nasaktan mo at nabigyan ng sama ng loob? Maaaring matagal na panahon na nakalipas. Kasintahan, kaibigan, kamag-anak, o kaya naman ay kahit sino na nakabangga mo. Wala po akong maalala, Lolo. Ang tanging naaalala ko lang ay si Sonia na dati kong kasintahan. Ngunit namatay din siya habang nakadestino ako sa Palawan. Naaksidente siya habang nakasakay sa motor at dead on arrival sa ospital. Matapos nun ay wala na akong naging karelasyon hanggang ngayon. Bago si Sonia, wala kang naaalala na nakasamaan mo ng loob at posible may galit sa iyo? Isipin mong mabuti, iho, sapagkat ang katotohanan ang magiging daan para malaman natin ang tunay na motibo ng gumagawa nito sa iyo. Teka, nagkaroon ako ng kasintahan noon. Oo, tama. Si Isabel. Siya nga, maaaring siya nga, Lolo. Naging kasintahan ko siya pero naghiwalay lang naman kami. Malabo rin naman na si Isabel ang mambabarang kasi napakabuting tao po nun. Madasalin siya at wala siyang alam tungkol sa mga ganyang bagay. Ngunit kung sakali nga na siya ang Isabel na sinasabi mo, kung sakali lamang ha, o kung hindi man siya, natitiyak kung mayroon siyang galit sa iyo. Ang tanging may papayo ko lang ay puntahan mo ang babae na nasa dulo ng baryo. Kausapin mo siya. Alamin mo kung anong nagawa mo sa kanya. At kung mayroon man, subukan mong humingi ng tawad. Malakas ang kutob ko na siya ang may kagagawan ng lahat ng ito sa iyo, Ramon. Maaari nag-uugat ito sa matinding galit at sama ng loob ng isang tao. Ano po? Yun lang po ba ang tanging paraan, Lolo? Ito bang kapalit ng lahat ng galit niya? Idadamay niya pati ang mga taong walang kasalanan? Kung kanino siya may sama ng loob, dapat doon na lang niya ibuhos ang ganti niya. Sa ngayon, yun lang ang maaari mong gawin. Kung sakaling ang siya talaga ang sinasabi mong babae. Hindi ko alam kung gaano yun kaepektibo pero nakasisiguro ako na kahit papaano ay magkakaroon ng magandang resulta ang iyong gagawin. Huwag kang mag-alala, kuya. Sasamahan kita sa kanya. Sa tingin ko naman mabait yung ali na yun eh. Baka masyado lang siyang abala nung nakita natin siya kaya sabog yung buhok at parang hindi pa nakakaligo ng ilang araw. Kaya mukhang nakakatakot yung itsura niya nun. Salamat kung ganun, Arnel. Pero sigurado ka ba? Di ba nga duwag ka? Muntik ka na nga maihis sa takot nun eh. Grabe ka naman, kuya. Duwag lang ako kapag hindi kita kasama. Pero pag magkasama tayo, parang tumatapang na nga rin ako eh. Gusto mo ngayon na? Oh, relax ka lang. Sige, sinabi mo yan ha. Aasahan ko yung tapang-tapangan mo na yan. Dalhin mo itong medalyon ng San Benito. Kapag nasa alanganin kang sitwasyon, bulungan mo lamang yan ng mga orasyon na nakasulat dyan at agad ako makakaramdam ng senyales. Sa ganoong paraan ay agad kitang mapupuntahan. Maraming salamat po, Lolo. Sana po magkaroon ng magandang resulta ang gagawin namin na ito. Sige po, tutuloy na muna kami ni Arnel. Mag-iingat rin po kayo rito.
Oh, ikaw naman, Arnel. Suotin mo ito. Ito ang pinatuyong buko ng kalabasa. Huwag mong aalisin yan sa leeg mo habang naroon kayo. Hindi ka magagalaw ng mambabarang kapag mayroon ka niyan. Patnubayan nawa kayo ng Diyos, mga bata. Nung araw din na yon ay muling bumalik sina Ramon at Arnel sa bahay ng mambabarang. Hindi man niya sigurado kung may mabuting maitutulong ang pakikipag-usap niya sa mambabarang, ay ginawa pa rin niya yun upang itigil na ng babae ang ginagawang pambabarang sa kanya. Para kasi sa kanya, wala naman siyang ginawang kasalanan dito. Kung tutuusin ay sila pa nga ang dapat na magalit dahil siya itong baguhan sa lugar, ngunit nagawa pa rin nito na maminsala sa mga taga-baryo. At gaya nung nauna, nung nandoon na sila sa paligid ng bahay ng mambabarang, ay muli nilang naramdaman ang kakaiba at hindi maipaliwanag na aura ng lugar. Ramdam na ramdam nila na tila nakahiwalay sila sa karaniwang galaw ng mundo. Nakailang katok pa sila bago biglang bumulaga ang galit na muka at matatalim na tingin ng isang babae na pamilyar kay Ramon at siguradong hindi niya makakalimutan. Tao po? May tao po ba dyan? Pwede po ba namin kayong makausap? Sino kayo? At anong ginagawa nyo dito? Isabel, ikaw nga. Sa wakas at nagkaharap din tayo, Ramon. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang pinakamatamis na araw para sa akin. Magkakilala kayo, kuya? Siya nga ba yung sinasabi mo kanina? At sino ka naman, Negritong Butete? Manahimik ka kung ayaw mong ilagay kita dyan sa malaking kaldero at gawin kong bulaloy ang mga buto-buto mo. Kuya, umuwi na tayo. Nakakatakot dito. Mukha siyang bruha. Isabel, huwag mong sabihin na totoong hinala namin, na ikaw ang nambabarang sa mga tao dito sa baryo namin. At bakit, Ramon? Kung ako nga ang mambabarang, may magagawa ka ba para pigilan ako sa kung sino man ang gusto kong barangin? Ha? Isabel, paano mo ako nasundan? Paano mo nalaman na babalik ako dito sa baryo namin? At bakit mo ginagawa to? Matagal na panahon na, Ramon. Ilang taon na ako naghintay sa pagbabalik mo simula nung iwan mo ko. Pero hindi ka na bumalik at tuluyan ka nang sumama dun sa Sonya na mas minahal mo kesa sakin. Isabel, matagal na yun. Nung mga panahon na yun, litong-lito pa ako at hindi pa ako makapagdesisyon na maayos. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kaya mas pinili mong iwanan ako at sumama sa babae mo. Kasi hindi mo naman talaga ako minahal, di ba? Tama ba ako, Ramon? Isabel, pakiusap. Kung may nagawa man akong kasalanan at pagkukulang sa iyo noon, pinagsisihan ko na yon. Patawarin mo na ako at kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari. Isabel! Walang kapatawaran ang mga ginawa mo sa akin, Ramon. Habang buhay kong dadalhin ang galit at puot sa puso ko dahil sa pang-iiwan mo sa akin noon. Isabel, pakiusap. Kung ikaw man ang may kagagawan ng lahat ng ito, parang awa mo na. Itigil mo na. Marami nang nadamay at nagsakripisyo na wala namang kasalanan. Hindi pa ako tapos, Ramon. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko. At ikaw ang magiging pinakahuli kong biktima. Kaya maghanda ka dahil ipaparanas ko sa iyo ang malupit na katapusan. Isabel, kasalanan sa Diyos ang ginagawa mo. Mali na pumatay ka ng tao at ilagay sa kamay mo ang batas ng Diyos. May pagkakataon pa para magbago ka. Paano mo ba natutunan ng ganyang gawain? Alam mo labag yan sa mata ng tao at lalong-lalo na sa mata ng Diyos, Isabel. Napakadali mong sabihin ang lahat ng yan dahil hindi ikaw ang iniwan, Ramon. Hindi ikaw ang nasaktan at hindi ikaw ang nawalan ng anak. Kung sinasabi mo na mali ang pumatay ng tao, bakit nagawa mong patayin ang sanggol na nasa aking sinapupunan na sana'y magiging anak natin? Magiging anak natin? Anong ibig mong sabihin, Isabel? Hindi kita maintindihan. Kuya, yung sugat mo sa binti, may lumalabas na uod at ipis. Ano nangyayari diyan, kuya? Isabel, alam ko na ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito. At alam ko rin na ikaw din lang ang makakapagpawala niyan. At ano yung sinasabi mong anak natin? Nung araw nasaktan mo ko, nalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Anak natin ang batang yon, Ramon. Pero dahil mas pinili mo na sumama dun sa Sonya mo,
Hindi mo na nalaman ang lahat dahil bigla mo na lang akong iniwan. Isabel, patawad. Hindi ko alam na buntis ka noon. Wala akong alam dahil... Oo, inaamin ko. Nabulagan ako sa pagmamahal ko kay Sonia. Mga wala kayong puso! Naghintay pa ako ng maraming taon sa pag-asa na isang araw ay babalik ka sa akin. Pero nang hindi ka na bumalik, nakipagkasundo ako sa mga matatandang mambabarang at nagpaturo ng itim na karunungan para makapaghiganti sa'yo. Hindi ako makapaniwala na kaya mong sirain ang sarilit kaluluwa mo nang dahil lang sa pag-ibig sa akin, Isabel. Nang iniwan kita noon, sana'y inayos mo na lang ang sarili mo. Hindi ganito na mas iniligay mo pa sa tiyak na kapahamakan ng iyong buhay. Matagal na panahon ang ginugol ko para matutunan ng itim na karunungan at makapaghiganti sa iyo, Ramon. Hindi mo alam ang hirap at pasakit na pinagdaanan ko nung iniwan mo ko. Walang ibang tumulong sa akin kundi ang mga matatanda na may alam sa kapangyarihan na ito. Kaya wala kang karapatan para diktahan ako ng kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Isabel, tama na. Nahihirapan na ako. Nasasaktan ako. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Huwag mong gawin sa akin to, Isabel. Kuya, ilabas mo na yung binigay sa'yo ni Lolo. Di ba sabi niya bulungan mo daw yan at basahin yung mga dasal na nakasulat dyan? Arnel, hindi ako makakita. Wala akong makita. Isabel, parang awa mo na. Tigilan mo na tong ginagawa mo sa akin. Ganyan nga, Ramon. Makiusap ka, magmakaawa ka hanggang sa iyong huling hininga. Hoy, babae mo kang bruha. Tigilan mo na si Kuya Ramon kung ayaw mong ako makalaban mo. Matapos yun sabihin ni Arnel, ay galit na sinugod siya ni Isabel at akmang sasakmalin siya ng babae, pero mabilis ang ginawa niyang pagkilos at agad na inilapat dito ang kwintas na ipinasuot sa kanya ni Lolo Nestor. Agad naman nagkikisay sa sakit ang mambabarang at nabitawan siya nito. Ilang saglit pa ay nakita niya na nagpagulong-gulong ito sa lupa, nagsusuka ng kung anong likido at tila ba mawawalan ng malay. Samantala, si Ramon naman ay biglang nagbalik ang paningin at agad na tumakbo papalapit kay Arnel upang ito ay protektahan. Ngunit hirap na hirap pa rin siyang makatayo dahil sa mga sugat sa kanyang binti. Kaya naman, nagdesisyon na lamang sila na tumakas at umuwi na lamang muna pansamantala. Kuya, buti pa. Umuwi na nga lang tayo. Mukhang hindi ka patatawarin ng pangit na mababarang na yun eh. Lalo pat nasaktan din natin siya. Mabuti pa nga, Arnel. Tulungan mo akong makalakad. Ang sakit ng mga sugat ko sa binti. Tara na, kuya. Umalis na tayo dito hanggat hindi pa nagkakamalay ulit yung mambabarang na yan. Ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan? Wala ka bang sugat? Ako pa. Ayos lang ako, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang kailangan ko maiuwi para magamot muna ni Lolo Nestor ang sugat mo. Naiuwi ng maayos ni Arnel si Ramon, ngunit nagbigay yon ng malaking eskandalo sa kanilang mga kapitbahay at sa mga tao sa kanilang baryo. Ganun pa man, hindi nila ipinagtapat sa mga ito kung saan sila nanggaling nung araw na yon. Samantala, hindi na bago sa kanila ang ganoong pangyayari dahil iniisip nila na isa na naman yung kaso ng akala nila ay sakit lamang na hindi maipaliwanag. Nang minsan kasing tangkain ni Lolo Nestor na sabihin sa baryo nila ang tungkol sa tunay na dahilan, hindi naniwala ang mga tao na dulot yon ng pambabarang. Malakas talaga ang puwersa ng mambabarang. Siguro ay kailangan na nating gawin ang ritual. Bukas ay babalik tayo sa bahay ng mambabarang upang wakasan na ang kasamaan niya. Pero Lo, malakas po talaga siya. Mabuti nga po't ipinadala niyo sa amin yung kwintas ng pinatuyong buko ng kalabasa. Kasi hindi umubra yung ipinadala mong medalyon kay Kuya Ramon. Binulag siya ng mambabarang kaya hindi niya nagawa makapagbasa ng orasyon na nakasulat doon. Makikipagsanib puwersang diwa ako sa mga kapwa ko albularyo bukas. Gamitin mo lahat ng nalalaman mong puwersa, Ramon. Higit sa aming lahat, ikaw ang mas natatanging kailangan makatalo kay Isabel sapagkat sa iyo nag-uugat ang kanyang galit at labis na hinagpis. Kasalanan kong lahat ng ito, Lolo Nestor. Kung hindi ko lang sana nun iniwan si Isabel. Kung sana'y tinuruan kong sarili ko na mahalin siya
Hindi sana siya magtatanim ng galit at labis na sama ng loob sa akin na nagdala sa kanya para makipagkasundo sa mga mambabarang. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Ramon. Nangyari na yon at hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Isa pa, hindi nga naman madali para sa isang ina na tanggapin na lamang ng ganoon ang pagkawala ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Siguro kuya kung nabuhay yung anak mo dun sa aling bruha, hindi siguro siya naging mambabarang. Tsaka malamang kasing edad ko na yun ngayon. May makakasama sana ako magsaka sa bukid tsaka maglaro. Hindi ko alam na buntis pala si Isabel nung iwan ko siya. At ako rin ang naging dahilan ng pagkalaglag ng anak namin dahil sa pananakit ko sa kanya. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. Pero huli na ang lahat. Sana mapatawad pa rin kami ng Diyos sa mga nagawa naming kasalanan. Ang pagsisisi na yon ni Ramon sa sarili ang nagtulak sa kanya upang gawin ang kanyang plano na labanan si Isabel gamit ang mga natutunan niya sa pakikipag-ugnayan sa mga manggagaway at antingero. Nais niyang gawin yon upang matigil na ang babae sa pagkitil ng buhay at hindi na magpatuloy pa ang ginagawa nitong mga kasamaan. Una ay ang pakikianib ni Isabel sa mga mambabarang at paggamit ng itim na kaalaman. Pangalawa ay ang pagkitil niya ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng walang awang pambabarang. At ikatlo ay ang sama ng loob at galit na kinikimkim nito sa kanyang puso na nag-uudyok sa sarili para makagawa ng hindi mabuti. Samantala, matapos ang tagpong yon ay tila nagdahilan lamang si Ramon at himalang nawala ang mga sugat sa kanyang binti. Naging maayos na rin ang kanyang kondisyon. Kaya ng araw din na yon ay nagpasya na silang balikan si Isabel upang harapin ito sa isang mainit na laban. Ngunit hindi nila nagustuhan ang naging ganti ni Isabel. Ang buong akala nila ay maayos na ang lahat. Ngunit ang paggaling na yun pala ni Ramon ay may kapalit na paghihimagsik. Dahil kinabukasan din ng mismong araw na plano nilang puntahan si Isabel sa bahay nito upang harapin sa isang matinding laban, ay biglang nagkasakit si Lolo Nestor, ngunit hindi gaya ng sa mga nauna, mas malala ang naging kondisyon niya. Hindi niya magawang magsalita at hindi rin niya maigalaw ang kanyang mga labi. Tila na-stroke siya at naging paralisado ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahilan para hindi siya makalakad, ni hindi rin niya magawang umusal ng dasal at orasyon para kontrahin ang mambabarang. Ngunit dahil marunong pang sumulat ang matanda, ay isinulat niya ang mga orasyon na salita at ibinigay yon kay Ramon. Ang mga orasyon na ito ang gagamitin ng lalaki para sa ritual na mental na diwang pakikipag-ugnayan. Ito ay ang mataas na antas ng paraan para makipag-usap sa mga kapwa nila albularyo at antingero gamit lamang ang kanilang isip at diwa. Sa mga kapwa kong nasasakupan ng hukbong manggagaway, albularyo at babaylan, ako'y gawaran ng kagalingan. Lo, lumaban po kayo ha. Nagsisimula na po si Kuya Ramon makipaglakbay diwa sa kapwa ninyo albularyo. Basta lo, huwag kayong susuko ah. Sa mga kapwa kong nasasakupan ng hukbong manggagaway, albularyo at babaylan, ako'y gawaran ng kagalingan. Sige pa Kuya Ramon, nakikita kong tumatalab na yung orasyon mo kay Lolo. Pakiusap, huwag mong ititigil hanggang tuluyang gumaling na si Lolo. Ang mga kataga at orasyon na yon ang paulit-ulit na sinasambit ni Ramon habang nakapikit at nakikipag-usap gamit ang kanyang diwa sa mga kapwa nila albularyo. At hindi nga nagtagal ay himalang gumaling si Lolo Nestor at tila hingal na hingal siya na parabang nakipaglaban sa kung anong elemento. Lo, salamat sa Diyos at magaling na po kayo. Napaka-epektibo po pala talaga ng orasyon ninyo. Kakailanganin ko mga orasyon na yan, Lolo, para sa pagharap ko kay Isabel. Base sa mga hukbong antingero, mas makabubuti daw kung haharapin natin ang mambabarang sa gabi ng kabilugan ng buwan sapagkat mahihina sila sa mga oras na yon. Pero Lo, sa makalawang linggo pa ang kabilugan ng buwan, baka mas marami pa siyang mabiktima kapag hinintay pa natin ang gabi na yon.
Kung nagawa niya tayong pipi at alisan ng paningin, kaya din natin gawin yun sa kanya. Ang tawag doon ay sumbalik. Kailangan natin siyang gawin bulag at alisan ng bibig. Sa ganoong paraan ay hindi niya magagawa ang ritual ng pambabarang. Hanggang sa umabot ang kabilugan ng buwan. Kung ganun ay gawin na natin yon habang maaga palo. Habang hindi pa niya nalalaman na napagaling ka na ng hukbong babaylan sa pamamagitan ng Agos Diwa. At sabay na ngang nagpikit ng mga mata sina Lolo Nestor at Ramon upang muling umusal ng dasal at orasyon upang gawin ang sumbalik sa mambabarang na si Isabel. Halos 1 oras ang itinagal ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa nila albularyo at babaylan, habang si Arnel naman ay matamang nanonood lamang at nakatanaw sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, tuluyan nang natapos ang kanilang orasyon. Hinang-hina si Lolo Nestor at tila pagod naman si Ramon dahil sa labis na konsentrasyon. Lo, Kuya Ramon, uminom po muna kayo ng tubig. Ganun palang ginagawa kapag nakikipag-usap kayo gamit lang ang isip at diwa. Oo, Arnel. Sa ganoong proseso, kinakailangan ng buong konsentrasyon at walang istorbo. Sapagkat yun ang kasalukuyan naming pagtatawag at paghahanap ng mga espiritu na mas makakatulong sa amin. Sa ngayon po, hanggang dun lang ang kaya kong magawa, Lolo Nestor, sapagkat hindi ko pa natututunan ng mga bagay na kaya ninyong gawin, kagaya ng paghawak at paggamit ng mga anting-anting, at kung para saan po ang mga yon. Ang kakayahan mo ay sapat na, Ramon, para makipag-usap sa mga kasama natin at humingi ng tulong sa mga dapat mong gawin. Subalit lubhang nakakapagod ang paraan na yan. Lo, kumusta po yung mambabarang? Hindi na po ba siya makakapanakit sa atin? Base sa pakikipag-usap na nagawa namin ni Lolo, 7 araw lang ang itatagal ng bisa ng pagbubulag at pag-aalis ng bibig sa mambabarang. Kaya kailangan sa mismong araw ng kabilugan ng buwan, magawa na natin siyang talunin. Labis na ang kasamaan na ginawa niya. Oo nga, at nagkasala ako sa kanya noon, pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para habang buhay niyang yakapin ang sumpa ng itim na mahika. Nakakatakot pala talaga ang mga mambabarang. Hindi sila madaling kalaban. Marami pala silang kayang gawin. Hindi ako makapaniwala. Lagi niyong tatandaan, kahit gaano man sila kalakas at kaagresibo, wala pa ring tatalo sa kapangyarihan ng kabutihan. Ang kakayanan na alam nila ay limitado lamang. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nila madadaya at mananakaw. Tama po kayo, Lolo Nestor. At isa pa, makapangyarihan din ang pagpapatawad. Kung pipilitin lang sana ni Isabel na hanapin yun sa puso niya. Kaya lang, naunahan siyang kainin ng galit at labis na sama ng loob. O siya, sige na. Maiwan ko muna kayo dyan at ihahanda ko lang ang mga anting-anting na kakailanganin natin para sa pagharap kay Isabel sa kabilugan ng buwan. Sige po, Lolo. Hindi na po muna ako uuwi sa bahay. Tutal wala din naman akong kasama doon. Kayo na ang itinuturing kong pamilya. Wala namang problema kay Lolo kung dito ka lang sa amin, Kuya Ramon. Pero may tanong pala ako. Kung pwede naman palang gawing pipi at bulag ang mambabarang, bakit hindi nyo naisipang gawin yun ni Lolo noon pa? Gaya nga ng sabi ko kanina, 7 araw lang ang itatagal noon. At isa pa, kailangan isinasagawa yun sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng diwa. Gaya ng ginawa namin kanina. Ibig sabihin, kailangan sani-pwersa kayo para magawa yun? Tama ka. Dahil malakas ang kalaban namin, kaya kailangan namin magsanib puwersa. Ang kaibahan lang nila sa amin, hindi nila kaya makipagsanib puwersa sa mga kapwa nila mambabarang gamit lang ang kanilang diwa. Ibig sabihin pala, mas lalakas pa ang kapangyarihan ninyo pag nagsama-sama kayo? Basta ang masasabi ko lang, Arnel, kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Habang nag-uusap sila Ramon at Arnel, maya-maya ay nakabalik na si Lolo Nestor. Bitbit ang lumang bag nito na hugis parisukat na tila isang lumang baul. At nang buksan niya yon ay isa-isa niyang ipinakita ang mga anting-anting na nakatago doon. Habang inilalabas niya ang mga ito ay ipinapaliwanag niya kung ano at kung paano ito gamitin. Ito ang kabal. Gawa ito sa sagrado at benditadong medalyon na puno ng orasyon. Makakatulong ito sa pagpapahina at lakas ng mambabarang. Ito naman ang tangkal.
Gawa ito sa sagradong bagay tulad ng buto, dahon at maliliit na piraso ng kahoy. Mabisa itong pantaboy sa mga mambabarang. Lolo, pwede bang makahingi ng kahit isa sa mga yan? Marami akong nakikitang ganyan sa iba't ibang lugar pero hindi ko naman alam kung anong tawag sa mga bagay na yan. Siyempre naman, iho. Pero ito ang ibibigay ko sa iyo. Ang tawag dyan ay oros pluma. Ang laman niyan ay balahibo ng isang puting ibon na hinuli sa kabilugan ng buwan. Mabisa yan na pangkontra sa mga aswang, engkanto at masasamang elemento kasama na ang mambabarang. Ingatan mo yan mabuti, Ramon. Maraming salamat po, Lolo. Makakaasa po kayo. Ang dami naman pala niyan, Lo. Ano nga ulit ang tawag sa mga yan? Anting-anting? Anting-anting, agimat, pangontra, talisman. Yun ang katawagan sa mga yan. Lahat yan ay puno ng orasyon at banal na dasal. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang may narinig sila na nagkakagulo sa labas at tila nagsisigawan ang mga tao. Agad na lumabas si Lolo Nestor upang tingnan kung ano ang dahilan ng kaguluhang yon. Kasunod naman niya si Ramon. Nagulat sila nang makita sa labas ang nagwawala na si Isabel at galit na umaatungal ito at umaangil, ngunit hindi makapagsalita. Halata din na ito ay hindi makakita dahil sa nangangapa ito ng mga bagay at tao sa paligid. Lumayo kayo sa kanya. Mapanganib ang taong yan. Alam ba ninyo na siya ang mambabarang at may kasalanan sa pagkamatay ng mga pamilya natin? Malapit na ang katapusan mo, Isabel. Hintayin mo lang ang pagsapit ng kabilugan ng buwan at magwawakas na ang iyong kasamaan. Siya naman pala yung pumapatay sa mga kabaryo natin eh. Dapat patayin na rin natin yan. Ang dami na niyang sinayang na buhay. Huwag kayong lalapit sa kanya. Bagamat hindi siya nakakakita at nakakapagsalita, malakas ang kanyang pangamoy. Madali niya kayong makikilala sa pamamagitan ng pangamoy niya at maaari niya kayong balikan ng pambabarang matapos ang 7 araw. Hayaan niyo muna siya. Huwag kayong mag-alala. Hindi niya kayang makapaminsala sa ngayon. Ilang araw na lang ang hihintay natin para sa kabilugan ng buwan. Magsiuwi na kayo sa mga bahay ninyo at isarado ninyo na maigi ang mga bintana at pintuan. Ano, Isabel? Hindi ka makakita? Hindi ka makapagsalita? Kung pinili mo na lang sanang magpatawad, hindi na sana tayo hahantong sa ganito. Nang dahil sa kasamaan mo, nakalimutan mo na magpakatao. Ang mabuti pa umuwi ka na lang muna sa ngayon, Isabel, bago pa kita patikimin ng hagupit ng buntot pagi. Ilang beses pang nagpaikot-ikot sa labas ng bahay si Isabel at tila may hinahanap ang pang-amoy niya bago tuluyang mabilis na tumakbo sa malayo at biglang naglaho sa kakahuyan. Kasabay noon ang masakit sa pandinig na angil at huni ng isang ibon na parang naiipit at nasasaktan. Matapos ang tagpong yon, hindi na muli pang nagbalik si Isabel. Wala na ring nangyayaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa kanilang baryo. Tila nanahimik na ang kanilang mga buhay sa loob ng ilang araw. Naging panatag na rin ang kanilang mga isip at puso, bagamat ay nagluluksa pa rin ang iba dahil sa pagkamatay ng pamilya nila na nabiktima ng pambabarang ni Isabel. Mas pinili nilang bumalik sa normal at ordinaryong buhay bilang kontento at walang ninanais na higit pa. Ngunit isang araw bago ang kabilugan ng buwan, muling nanalasa si Isabel na ikinagulat ng lahat. Lo, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Mang Nato? Oh, nandiyan ka na pala, Arnel. Halika na nga at nang makakain na tayo. Saan ka ba nang galing at parang may uwi ka na naman na bagong chismis? Teka, bakit? Anong nangyari kay Mang Nato? Di ba siya yung nagsabi na patayin yung mambabarang nung nandito si Isabel? Oo, kuya. Patay na daw. Kagabi bigla na lang daw bumula yung bibig at sumuka ng dugo tapos hindi na nakahinga. At nung namatay daw, ang dami daw lumabas na gagamba sa tainga at ilong niya. Nakakatakot yun, Lo. Malakas ang kutob ko na nawalan na ng bisa ang orasyon natin sa kanya, Ramon. At nasundan niya ang amoy ni Nato noon. Kaya natukoy niya ang bahay nito. Kaya siya ang kasunod niyang biniktima. Sukdulan na talaga ang kasamaan ni Isabel. Sinusubukan niya talagang kakayanan at pasensya natin, Lolo. Kailangan na talagang magwakas ang kalupitan niya. Hindi bale. Bukas ay kabilugan na ng buwan. Ibig sabihin, nabibilang na ang kanyang araw.
Subalit sigurado ako na sasalakay pa rin siya ngayong gabi. Kaya magsaboy kayo ng asin at maglagay ng bawang sa palibot ng bahay. Isuot niyo ang mga medalyon na anting-anting. Lo, parang hindi ako makakatulong ngayon ah. Dinaig ko pa yung batang paslit na takot mapalo ng nanay. Nakakakilabot naman kasi talaga eh. Huwag ka matakot, Arnel. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin noon nung una tayo magkita sa bahay namin? Ang sabi mo, ikaw yung apo ni Lolo Nestor. Matapang, pogi at matikas. Ngayon, patutunayan mo yon. Ha? May sinabi ba akong ganun? Wala akong sinabing ganun, Kuya Ramon ha. Mapag-impento ka. Kinabukasan, laking pasasalamat nila Ramon at Lolo Nestor nang malaman nila na wala ng kasunod pang na biktima si Isabel sa kanilang baryo. Ito rin ang araw ng kabilugan ng buwan, kaya naman mamayang gabi ang nakatakda na pagsugod nila sa mambabarang upang atakihin at patigilin na sa masasama nitong gawain. Ang buong maghapon na yon ay ginugol nila sa pahinga at paghahanda. Hindi muna tumanggap ng mga pasyente si Lolo Nestor upang maireserba ang kanyang lakas para sa pagsapit ng gabi. Mabilis na lumipas ang oras at nang sumapit na ang 10 ng gabi matapos nilang kumain ng hapunan ay tahimik na kumilos ang tatlo para magtungo sa bahay ng kanilang kakalabanin. Huwag niyong kalimutang suotin ang inyong mga anting-anting na kwintas. Huwag niyo ring kaligtaan na magdala ng asin sa inyong mga bulsa. Makakatulong ang mga yan para hindi tayo lapitan ng iba pang masasamang elemento maliban kay Isabel. Opo, Lo. Ito nakasuot na sa amin ni Kuya Ramon. Teka, paano po kayo? Anong dala ninyo? Dala ko ang langis na lana. Ikaw, Ramon, ang magsasabi nito mamaya kay Isabel, kasabay ng orasyon sa libretang ito. Kunin mo ito at ilagay sa iyong bulsa. Mukhang marami ng pinagdaan ng laban ng libretang ito, Lolo, at parang ang dami ng napatay na aswang nito. Galing pa yan sa aking lolo nung nabubuhay pa siya. Nagpasalin-salin na yan sa iba't ibang kamay ng mga manggagaway at antingero. Kaya pala mukhang pinagtibay na ng panahon at maraming digmaan laban sa masasamang elemento. Magdasal na muna tayo bago umalis upang gabayan tayo at bigyang patnubay ng may kapal. At sabay-sabay nga silang nagdasal sa pangunguna ni Lolo Nestor. Matapos nilang magdasal ay magkakasunod na nilang binaybay ang madilim na daan papunta sa bahay ni Isabel. Bit-bit ang flashlight ay nagpatiuna si Ramon at nasa likod naman niya si Arnel at si Lolo Nestor. Habang nasa daan ay kung ano-anong huni ng mga panggabing insekto at ibon ang kanilang naririnig. Paminsan-minsan ay umiihip din ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Halos 1 oras ang kanilang nilakad bago marating ang mismong lugar kung saan nasa di kalayuan ang bahay ng mambabarang na si Isabel. Ramdam agad ni Lolo Nestor ang kakaibang atake ng paligid sa kanyang sistema. Para bang may malakas na puwersa na nagtataboy sa kanya papalayo doon. Alam na niya na naririto na tayo. Nararamdaman ko na ang kanyang pagtataboy. Kumapit ka lang sa akin, Arnel. Huwag kang hihiwalay sa amin ni Lolo Nestor. Oo naman Kuya, wala naman talaga akong ibang kakapitan kundi kayong dalawa ni Lolo eh. Doon ka sa gilid na bahagi ng bahay, Ramon. Ako naman, dito ako pupwesto sa harapan ng pintuan at babantayan ko siyang lumabas. Hindi tayo maaaring pumasok sa loob dahil lalakas ang puwersa niya. Kailangan mapalabas natin siya at tamaan siya ng liwanag ng kabilugan ng buwan upang hindi siya makalaban sa atin. Sige po, Lolo. Sasabuyan ko rin ang asin ng bubungan ng bahay at ang paligid para kung may ibang elementong naririto ay maitaboy rin. At ginawa nga ni Ramon ang kanyang sinabi. Narinig nila na parang may umangil at nagalit sa loob noon at nagulat sila nang biglang pagalit na lumabas sa bintana si Isabel. Iba ang itsura nito. Kulubot ang balat at mahaba ang mga ngipin sa harapan. Ang buhok niya ay nakatayo na tila nakalutang sa ere. Talagang mapangas kayong sumugod sa lugar ko. Pwes kung gusto nyo ng laban, ibibigay ko yun sa inyo. Simulan na natin ang Agos Diwa, Ramon. Makipag-ugnayan na tayo sa mga kapwa manggagaway at antingerong ninuno sa pamamagitan ng Lakbay Diwa.
Kasalanan mong lahat ng ito, Ramon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makikianib sa mga mambabarang. Sana'y normal at ordinaryong tao pa rin ako na nabubuhay kasama ka at ang anak natin. Kung hindi mo talaga magagawang kalimutan ang lahat ng masamang kahapon, Sabel, patawad dahil mapipilitan akong saktan ka. Noon mo pa ako sinaktan. Ano pa bang sakit ang magagawa mo na hindi ko kakayanin? Wala kayong puso at damdamin. Matapos banggitin yon ay ikinumpas ni Sabel ang kanyang kanang kamay at itinapat yon kay Ramon. Agad naman tumilapon ang lalaki sa kabilang panig ng bahay. Nang makabitaw si Arnel sa kanya ay patakbo siyang pumunta kay Lolo Nestor na nagulat sa ginawang yon ni Sabel at dinukot niya sa kanyang bulsa ang kulay itim na krus na may patulis sa dulo at itinapat yon sa babae. Tila nasilaw siya at napayuko habang hawak-hawak ang muka na parang unti-unting nasusunog si Sabel. Si Ramon naman ay agad na nakatayo. Sa labis na galit ni Sabel ay agad siyang nakabawi at tila kasing bilis ng hangin na sumugod kay Lolo Nestor. Dinamba niya ang matanda at sabay silang bumagsak sa lupa. Nakasakal sa kanya ang mambabarang habang nasa ibabaw at galit na galit. Hindi ko papayagan na maghari at maraig ang kasamaan mo, Sabel. Ikaw ang naglagay sa sitwasyon mo na yan, hindi si Ramon o kung sino man. Hoy, bruhang pangit na mambabarang! Huwag mong saktan ang lolo ko! Matapos yun sabihin ni Arnel ay ubod tapang niyang sinugod si Sabel mula sa likuran at isinuot niya sa leeg nito ang kwintas na mutya ng buhangin na ipinasuot sa kanya ni Lolo Nestor. Agad namang nakabitaw si Sabel sa matanda at pahigang nagkikisay habang tumitirik ang kanyang mga mata. Ramon, ngayon na! Magmadali ka! Kailangan matalo natin siya bago lumipas ang hating gabi! Matapos yun sabihin ni Lolo Nestor ay inihagis niya kay Ramon ang bote ng langis na lana na dinukot niya galing sa kanang bulsa ng kanyang pantalon. Kasabay noon ay ang pagbubukas ni Ramon sa libretang itim habang sinasalo ang bote. Nang hawak na niya ang langis na lana ay agad niyang sinimulan ang pagbigkas sa mga orasyon na nakasulat sa libreta. Habang sina Arnel at Lolo Nestor naman ay mahigpit na nagyakapan sa isang tabi at hinintay na lamang ang kasunod na mangyayari. Inilabas na rin ng matanda ang bote ng agua bendita na nasa kanyang bag. Patawad sa lahat ng kasalanan ko sa iyo, Sabel. Sa pangiiwan ko sa iyo, sa pananakit ko sa iyo, at higit sa lahat, sa pagkamatay ng anak natin habang nasa iyong sinapupunan. Hindi ko sinasadya na kitilin ang buhay niya. Kung nalaman ko lang sana na buntis ka noon, nagawa ko pang makabawi sa iyo. Ngunit kung ang magiging kapalit ng kasalanan ko na yon ay ang pagkitil mo sa buhay na mas nakararami, mas mabuti pang wakasan ko na ang iyong kasamaan. At gagawin ko ito para sa kaligtasan ng lahat. Habang inuusal ang mga katagang yon, ay unti-unting lumapit si Ramon sa kinaroroonan ni Sabel at binuksan ang bote ng langis na lana habang paulit-ulit na binabasa ang orasyon sa libreta. Samantala, si Sabel naman ay tila nang hihina sapagkat nakatapat ang kanyang muka direkta sa liwanag ng bilog na buwan. At nang tuluyan ng makalapit si Ramon sa kanya, ay ibinuhos ni Ramon sa buo niyang katawan ang langis na lana at kasabay noon ay ang pagbuhos din ni Lolo Nestor sa kanya ng agua bendita. Kitang-kita nila kung paano namimilipit sa sakit at paghihirap si Sabel habang umuusok at nasusunog ang bawat parte ng kanyang katawan. Nagpagulong-gulong siya sa lupa at tinangkapas sanang tumayo, ngunit nalagutan na siya ng hininga at tuluyan nang naging abo. Tanging itim na usok na lamang ang natira doon na sumabay pa sa pagdaloy ng ihip ng hangin. Sana'y patawarin ka ng Diyos sa mga kasalanang nagawa mo, Sabel, sa mga buhay na kinuha mo at sinayang. Sa lahat ng taong walang kasalanan at kinalaman ngunit naging biktima ng walang saysay mong paghihiganti. Gayunpaman,
Nagsisisi pa rin ako dahil nauwi sa malagim na pagtatapos ang buhay mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Ramon. Tao lamang tayo at lahat tayo posible magkasala at magkamali. Ang mahalaga, natututo tayong itama ang lahat ng ito. Kuya Ramon, ang galing mo! Ang galing nyo ni Lolo! Para kayong mga superhero! Sana matuto din ako ng mga ginagawa nyo! Huwag mo nang pangarapin na matuto nito, Arnel. Hindi lahat ng tao nakadisenyo para sa ganitong tungkulin at responsibilidad. Sa wakas ay tapos na rin ang malaking suliranin at balakid dito sa baryo natin. Ngayon ay manunumbalik na ang masaya at saganang pamumuhay natin na halos ilang taon din na nagtusa sa kamay ng mambabarang na si Isabel. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang aking sarili. Sa lahat ng masasamang nangyari dito, Lolo Nestor. Pero masaya ako dahil napagtagumpayan nating labanan ng walang awang mambabarang na yon. Matapos magyakapan ng tatlo ay nagpasya si Lolo Nestor na sunugin ang barong-barong na tinirhan ni Isabel upang makasiguro sila na hindi na ito matitirhan pa ng mga masasamang elemento na magtatangkang mamalagi doon. Madaling araw na nang makauwi sila na masaya. Walang kaalam-alam ang mga tao sa baryo sa naganap at hinarap nilang laban. Ngunit maligaya sila dahil alam nila na ang kapalit ng sakripisyo na yon ay ang habang buhay na katiwasayan at kapayapaan sa kanilang lugar.